Si Tamako Kada ay muling isinilang bilang ang pinakamahinang goblin na nagngangalang Guro, matapos siyang makaranas ng isang hindi inaasahang kamatayan. Gayunpaman, napanatili ni Guro ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay na isang hindi pangkaraniwang ebolusyon, pati na rin ang pagiging sapat na malakas para makakuha ng mga dagdag na lakas mula sa pagkain. Nagsisimula ang lahat sa isang madilim at maulap na gabi. Hindi ito katulad ng bawat ibang gabi dahil ang madilim na buwan ay kumukuha ng buhay ng isang napakalakas na tao at ito ay si Tamako Kada, isang babae ang paulit-ulit na sinaksak siya ng kutsilyo habang tinangka niyang tiyakin na siya ay mamamatay. Habang iniisip ni Tamako ang buhay na kanyang naranasan bago ang sandaling iyon, inamin niya na hindi na mahalaga ang kanyang pangalan sa puntong iyon, subalit alam niya na ang gabing iyon ang magiging huling araw ng kanyang buhay. Ang batang babae ay nagpupumilit na papatayin niya siya, tinawag niya ang kanyang pangalan at sinabi sa kanya na siya ay mamamatay at walang sinumang nasaksak sa ganoong paraan nang hindi kumakatok sa pinto ng langit, at kahit si Tamaki ay hindi nakaligtas dito. Gayunpaman, isang nakakagulat para sa kanya kinabukasan nang napagtanto niya na siya ay buhay pa, kaso hindi na siya nabubuhay bilang isang tao at ito ang unang araw ng muling pagkabuhay ni Tamaki at habang binubuksan niya ang kanyang mga mata, ang unang bagay na nakita niya ay isang pangit at berdeng hayop, isang goblin, na magiging katulad din niya. Tinitigan siya ng matandang goblin at nag-isip ng pangalan na ibibigay sa kanya, mayroon na siyang minsang pinangalanan na ibang goblin na isinilang sa araw na iyon bilang GB Kitchi, kaya hindi niya maaaring ibigay kay Tamaki ang parehong pangalan. Bilang resulta ay binigyan niya ito ng pangalang Gobo at ngayon ay labis na nadismaya si Gobo. Bakit bibigyan siya ng matandang iyon ng pangalang kulang sa pagsisikap at di niya magalaw ang kanyang katawan o mga binti, ngunit ang alam niya ay buhay pa siya sa mga sandaling iyon at kung ito ay isang pangalawang pagkakataon sa buhay, masaya niya itong tatanggapin. Muling ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagising kinabukasan, na kanyang ikalawang araw ng muling pagkabuhay at tumingin siya sa paligid at nakita ang ilang pangit na berdeng mga bata. Nagtataka siya kung bakit niya sila hinuhusgahan nang hindi napagtanto na kahawig niya rin sila, nang tingnan niya ang kanyang kamay, nakumpirma niya ang kanyang hinala na kahawig niya sila at ibig sabihin ba nito ay muling isinilang siya bilang isang goblin. Ang katotohanan iyon ay nagdulot sa kanya ng walang iba kundi mga luha, sumigaw siya dahil sa kahinaan at pagiging walang magawa sa estadong iyon, hanggang sa wakas ay natuyo ang kanyang mga luha at kinabukasan ay nagising siyang mas malakas. Ngayon ay nakakalakad na siya at na-confirm niyang talagang mabilis lumaki ang mga goblin, bumalik ang matandang goblin at binigyan sila ng pagkain at saka sinabihan na ito na ang huling pagkain na kanyang iaalok sa kanila at simula kinabukasan, kailangan na nilang hanapin ang kanilang sariling pagkain. Kinabukasan, sa araw na iyon ay lumabas si Gobo mula sa kuweba at nakita ang araw at sa totoo lang ay isang kasiyahan ang mabuhay kahit pa hindi niya nais ang uri ng buhay na meron siya at ang klase ng buhay na kanyang naranasan noon, ito ay isang pangalawang pagkakataon sa buhay at ipinangako niya sa sarili na sa pagkakataong ito, siya ay mabubuhay. Hindi niya alam kung paano maghanap ng pagkain at napansin niyang iba ang hitsura ng araw at kapaligiran. Hindi ito ang tipo ng buhay na nakasanayan niya at kailangan niya ng kasama para malagpasan ito. Tumingin siya sa kanyang likuran at nakita niya ang isa pang batang goblin at ito ay si GB Kitchi at tinawag niya ito at tinanong kung ito ba ay naghahanap din ng pagkain, nagpa siya siyang makipagsosyo dito para maghanap sila ng pagkain ng magkasama, hindi dahil sa ibang dahilan kundi para malaman kung paano talaga gumagana ang mundong iyon. Tinarget nila ang isang kuneho at hinabol ito ni Kitchi habang siya naman ay tumalon mula sa tuktok ng puno at pinatay ang kuneho. Napagtanto niyang ang kanyang teknik kasama si Kitchi ay hindi gaanong walang silbi gaya ng inakala niya. Ang laro ng habulan at pagpatay ay talagang magpapabilis ng pagkain para sa kanya at bago pa man siya makahinga, pumunta si Kitchi sa kuneho para kainin ito at nagalit siya dito at sinuntok ito. Sinabihan siyang wala itong karapatan na mag-isa lang kainin ang pagkain kanilang nahuli ng magkasama. Matapos turuan ng leksyon si Kitchi, lumapit siya sa kuneho at kinuha agad ang sungay nito at bigla siyang nakatanggap ng notification na nakakuha siya ng maliit na sungay ng kuneho. Nagtaka siya kung magagamit niya ang sungay bilang isang sandata para sa kanyang susunod na hunting. Ibinahagi niya ang pagkain kay Kitchi na masayang kumain na may luha sa kanyang mga mata at kinabukasan. Ika-4 na araw ay nagpunta siya upang mangaso kasama si Kitchi at pagkatapos habulin ni Kitchi ang kuneho,
tumalon siya mula sa puno at sinaksak ang kuneho gamit ang sungay na kanyang nakuha noong nakaraang araw. Ito ay naging matagumpay para sa kanya dahil namatay ang kuneho sa unang atake. Kinuha niya ang sungay ng kuneho at nakatanggap siya ng isa pang notification na nakakuha siya ng katamtamang laking sungay. Ibinahagi niya ang pagkain kay Kichi at habang pinapanood niya itong kumain, nakatanggap siya ng notification na nakakuha siya ng kasanayan na tinatawag na escape at inugnay niya ito sa kanyang unang buhay at naalala na tulad sa kanyang unang buhay, mayroon siyang mahiwagang kasanayan na tinatawag na absorption. Sa absorption ay maaari niyang kainin ang kahit ano at hindi siya masaktan at sa halip, makukuha niya ang lahat ng kasanayan at kapangyarihan ng hayop na kanyang kinain at natuwa siya dahil mas magiging kapakipakinabang ito sa paggamit dito, lalo na't maraming halimaw ang nag-aabang sa paligid at maaari siyang makakuha ng mga puntos at kasanayan mula sa kanila. Bumalik siya sa kanyang yungib kasama si Kichi upang kainin ang sungay na kanilang nakuha sa araw na iyon. Habang sila ay kumakain, isa sa kanilang kapwa goblin sigoy na isang babae ay lumapit sa kanila, nagulat na kumakain sila ng sungay ng kuneho. Sinabi niya sa kanya na kahanga-hanga siya at ang huli niyang narinig tungkol sa mga sungay ng kuneho ay imposible para sa kanila na kainin ang mga ito dahil maaari silang masaktan. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi pangkaraniwan, at si Kichi ay nagselos at nagtanong kung sa palagay ba niya ay pareho siya. Ngunit sinabi niya na hindi. Sinusubukan niyang mapaalis siya at inimbitahan ni Goy si Kichi sa kanilang susunod na pangangaso at sa kasamaang palad, umulan kinabukasan na ika-5 araw at hindi siya nakapangaso. Kinabukasan ika-6 na araw, nagpunta siya sa pangangaso at kumuha ng metal para gawing sandata at sa pagkakataong iyon, nakita niya ang ilang kababaihan na bihag at sa hindi maipaliwanag na mga dahilan, nakaramdam siya ng sakit para sa kanila. Kinabukasan ika-7 araw, sinimulan niyang gawin ang kanyang sandata mula sa metal at habang ginagawa niya ito, lumapit sa kanya ang matandang goblin na nagbigay sa kanya ng pangalang mababa ang pagsisikap. Ito'y si Gabi upang purihin ang kanyang kahusayan at sabihin na kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, maaaring mabilis siyang mag-level up. Tinanong niya kung alam niya ang kanyang kasalukuyang antas at sinabi sa kanyang tapikin ang kanyang ulo para malaman at nang tapikin niya ang kanyang ulo. Nakita niyang nasa antas 86 siya at sinabi sa kanya ni Goy na kung makapasok siya sa antas 100, makakapunta siya sa susunod na level subalit iilan lamang ang mga goblin ang nakakagawa nito sa maikling panahon. Habang papalayo, sinabi ni Kichi sa kanila na kinabukasan ang mas matatandang goblin at ito ay ang mga hobgoblin, ay babalik mula sa kanilang paglalakbay sa lungsod para kumuha ng pagkain at siya ay nasa sabik na makita kung ano ang kanilang dadalhin. Sa ika-8 araw, ang pinakabagong kaibigan ni Goy na si G, ay tumulong sa kanya na manghuli ng mga pulang ahas ng gubat gamit ang estratehiya ng pag-atake mula sa lahat ng panig. Si Goy ang unang naglunsad ng bato sa mga ahas mula sa itaas ng puno at kasunod si Kichi na gumamit ng kahoy na batuta para mahampas ang papalapit na mga ahas. Kasama si Kichi na lumalaban sa unahan, si Goy bilang kanilang suporta at si Go na lumalaban sa mid-range at ang grupo ay madaling nakahuli ng mga ahas at maging ng isang grupo ng mga rakon. Pagkatapos ng pangangaso ay agad nilang kinuha ang mga balat ng ahas at tinatamasa ang sariwang delicacy na may hahalin tulad sa literal na langit. Nagsimulang umiyak si Goy dahil hindi pa siya nakakain ng kahit ano maliban sa mga bulate na inaalok ni Kichi. Kaya labis siyang nagpapasalamat kay Gabo sa pagpapahintulot sa kanya na maging bahagi ng kanyang pangkat. Si Gabo ay kumain sa ahas na nagunjok sa sistema na ipaalam sa kanya na siya ay nakapag-unlock ng 5 bagong kasanayan kasama na ang Thermography, Poison, Poison Resistance, Locate at Evil Eye. Nang napagtanto niya na ang ahas ay marahil isang halimaw ng mataas na antas, masaya siyang nakapatay siya nito at si Kichi ay magalang na humiling kay Gabo na hayaan siyang kumain ng ulo ng ahas. Gayunpaman ay hindi pumayag si Goy na hawakan man lang niya ito, inaangkin na ang ulo ay nakalalasan at siya mismo ang kumain nito at sa susunod na 2 araw, patuloy si Gabo sa kanyang pangkaraniwang pangangaso at paghahanda ng higit pang kagamitan sa pangangaso kasama ang koponan. Sila ay naging napakatiwala sa kanilang mga kakayahan na nagkamali silang mag-explore ng mga kuweba. Sa kabutihang palad para sa kanila ay nagawa nilang makatakas sa tamang oras mula sa isang pulutong ng nagagalit na mga paniki bago makatakas mula sa kuweba. Si Kichi ay nagpakita ng kanyang bagong kalasag at ginamit ito bilang isang tangke upang protektahan ang pangunahing mandirigma sa kanilang partido. Si Gabo na nagsimulang pabagsakin ang mga paniki,
ipinapakita ang kanyang mga kasanayan at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kakayahang evil eye na nagpapahintulot sa lahat ng mga paniki na mahilo sa ere. Dahil sa kanilang walang ingat na katapangan, maswerteng napuksan nila ang buong kuweba ng paniki at sinimulang kainin ang mga ito at ang kanilang gana ay hindi maipaliwanag at sa pagkain sa mga paniki ay nakakuha si Gabo ng bagong sets ng mga kakayahan tulad ng echolocation, vamp up at vilea, kaya nasiyahan siya sa resulta ng pangangaso ngayong araw. Ang iba pang mga goblin sa tahanan ni Gobo ay nagsimulang mainggit nang makita nilang masarap na tinatamasa ng tatlo ang mga pagkain habang sila ay bahagya lang na nabubuhay sa pagkain ng mga bulate. Subalit ay hindi nila nagawang magkaroon ng lakas ng loob na hingin kay Gobo ang ilang sobrang pagkain at patuloy lang silang nanunood habang tumutulo ang laway sa kanilang mga bibig. Sa ika-12 na gabi, ang 6 na naiinggit na goblin mula kanina ay nagpasyang atakihin si Gobo habang siya ay natutulog. Sa pag-aakalang kung siya ay mamamatay ay makukuha nila ang lahat ng kanyang pagkain. Mali ito dahil hindi ganon ang paggana nito at sino ang magbibigay ng pagkain kung patay na ang tagapagbigay, ang mga goblin ay tanga at ano pa ba ang magagawa mo tungkol dito. Gayunpaman, hindi natatalo si Gobo dahil naramdaman niya ang kanilang masasamang hangarin gamit ang kanyang search skill at nag-iisang tinalo ang lahat ng 6 sa kanila. Si Goy na nagising dahil sa biglaang kaguluhan ay napagtanto ang nangyayari kaya sumali rin siya kay Gobo at sinubukan na kumuha pa ng buhay ng isa sa kanyang mga kapatid. Sa kabutihang palad ay napigilan siya ni Gobo sa tamang oras at pinapakalma, sinasabing natutunan na nila ang kanilang aral at kinabukasan ay inatake ni Gobo at ng kanyang koponan ang isang orc na tahimik lang na namumuhay at brutal nila itong pinatay, na nagresulta sa kanya na matutunan ang mga kasanayan ng orc tulad ng libido, orc language at detecting and analyzing. Pagkatapos nilang mangaso muli, inalok ni Gobo ang lahat ng pagkain sa bahay ng goblin upang makuha sila sa kanyang panig at sa pagtulong sa mga walang magawa sa bagong mundong ito, nakakuha si Gobo ng kakaibang pakiramdam ng kasiyahan at nakatulog ng maayos sa unang pagkakataon. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ng sistema na matulog ng maayos, sapagkat inabisuhan siya sa kalagitnaan ng pagtulog na siya ay umuunlad sa isang bagong anyo na tinatawag na Hobgoblin at dahil sa ebolusyon na ito, si Gobo ay pinagkalooban ng biyaya ng Grand God of Demise at Origin. Gayunpaman ay hindi niya napansin ang sulat sa screen at nagpatuloy sa pagtulog dahil sa ebolusyon na ito, kaya nang magising siya kinabukasan ng hindi alam kung ano ang nangyari. Natagpuan niya ang sarili na mas matangkad kaysa dati at natuklasan din niya na si Kitschy ay umunlad din sa kanyang hobgoblin form. Nakita na pareho silang umabot sa pagtanda sa loob lamang ng 14 na araw, kahit si Goy ay namangha at nagtaka kung paano sila nakapag-rank up ng ganon kabilis sa maikling panahon, nagmungkahi si Gobo kay Kitschy na lumabas sila para mangaso upang subukan kung gaano sila kalakas dahil sa kanilang pagbabagong anyo. Gayunpaman ay nagmungkahi si Kitschy ng mas magandang ideya at hinamon si Gobo sa isang duelo upang subukan ang kanilang bagong lakas, kapwa ay binagsak ng mga goblin ang kanilang mga kamao sa isa't isa ng buong lakas, ngunit lumabas na mas malakas si Gobo dahil sa tila mas mataas siya sa lakas. Habang umuungal ang isang lobo sa malayong distansya, naramdaman ni Gobo ang gulo at hiniling kay Goy na kunin ang crossbow na kanilang ginawa noong nakaraang araw at nabunyag na isang grupo ng mga lobo ang nangangaso ng mga mabangis na kuneho sa malapit, at hindi lang doon natatapos pati na rin maraming orcs sa kanilang landas ay kanilang nilalamon. Gayunpaman ay hindi naramdaman ni Gobo ang pagbanta mula sa mga lobo at sa halip, nagpasya siyang gawin silang kanyang susunod na target upang subukan kung gaano siya naging tunay na malakas magdamag. Sa pagtuturo kay Goy na gamitin ang crossbow upang barilin ang pinuno ng pack ng lobo, nagawang ilihis ni Gobo ang atensyon ng mga lobo patungo sa kanya. Si Gobo at si Kitschy, sa pamamagitan ng perpektong pagtutulungan ay nagtagumpay na mapabagsak ang bawat isa sa mga lobo isa-isa at pagkatapos ng ilang minuto, nagawa ng magkapatid na mapabagsak ang lahat ng mga lobo nang hindi man lang nasusugatan. Ang pinuno ng pack ng lobo ay tumayo na may di matitinag na resolusyon na mapabagsak ang lalaki na pumatay sa lahat ng kanyang mga kapatid, ngunit dahil ito ay hindi pangunahing karakter ay hindi ito nagtagumpay na magkaroon ng pagkakataon laban kay Gobo, na lumamon dito at muli ay nakakuha ng isang grupo ng mga kasanayan, kabilang ang military leadership. Pagkatapos ay dinala ni Gobo ang lahat ng mga patay na lobo pabalik sa kanlungan, kung saan mahigpit niyang inutusan ang iba pang mga goblin na mangaso ng parehong dami ng mga halimaw na kanyang mag-isang napapatay sa isang araw,
upang tiyakin na hindi sila patuloy na umaasa lang. Ngunit dahil wala sa kanila ang may anumang kasanayan sa pangangaso, nagmakaawa sila kay Gobo na turuan sila kung paano lumaban tulad niya at pagkatapos ng kaunting pagmamakaawa, nagpasya si Gobo na turuan ang lahat kung paano manghuli at gumawa ng mga sandata, nakakakuha ng kanilang suporta at agad na nagiging leader ng lahat ng mga goblin. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasailalim sa pangunahing pagsasanay, naging moderate ang pagsasanay ng lahat ng mga goblin subalit ang pinakamahalaga, si Goy ay umunlad sa isang binibining handa sa anumang hamon na darating sa gabay ng kanilang pinuno na si Lord Gobo. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.